Marahil sasangayon kayo sa aking sasabihin na ang tinatawag na defining moment ng isang lider ay kung paano niya gagampanan ang kanyang tungkulin sa panahon ng krisis. At ang kanyang tugon sa panahon ng krisis, ang kanyang kaisipan, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang mga desisyon na gagawin ay mahalaga. At doon natin makikilala ang tunay na saloobin o kakayanan ng isang lider. At bagamat ito ay tinutukoy natin ang isang lider, marahil ito rin ay totoo sa bawat isa sa atin. Sa ating mga buhay, may mga krisis tayong marahil na dadaanin, ngunit ang pagtugon natin ay magiging ang ating pagtugon ay nahahayag ang laman ng ating mga puso, lalo na para sa isang Kristiyano. Ang ating mga prioridad, ang ating mga responses na tinatawag. Ngunit maging ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay sa mundong ito ay dumaan sa ganitong panahon ng krisis, lalo na sa kanyang tungkulin na isinugo ng Diyos. At tutunghayan natin ang isang pinakamahalagang yugto sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa buwang ito. Marahil ito isang angkop na pag-alala natin sa tinatawag na mahal na araw na alalahanin ng sang Kristyanismo. At ang pinakatugatog ay ang araw ng pagdakip, paglilitis, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yung huling linggo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ngunit ang tutunghayan natin ay ang huling gabi bago mangyari ang lahat ng ito. Ito'y ang pananalangin ni Jesus, ni Jesucristo sa gitna ng pinakamahalagang krisis sa kanyang buhay at misyon niya sa mundo mula sa kanyang Ama. Tinatawag itong bahagi ng kasulatan na Jesus High Priestly Prayer, ang dakilang pananalangin o panalangin ni Jesus. At tinatawag din itong pananalangin ng pagtatalaga o panalangin ng paalam, farewell prayer or prayer of consecration. At ito ang pinakamahaba sa lahat ng panalangin na kasulat ni Jesus. At bagamat alam natin sa Mateo 6 na tinatawag yung Lord's Prayer, na ayon sa mga theologians, mas angkop na tawagin nating disciples prayer. Dahil mismo ang Panginoong Hesus, hindi naman niya kailangan manalangin na humihingi ng pagpapatawad o pagkukumbisal, pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Kaya angkop na tawagin itong Lord's Prayer or the High Priestly Prayer of the Lord Jesus Christ. Kaya muli, ngayon sa ating pag-umpisa na ating serye, tingnan natin ang aklat ni Juan, Kabanata 17. Unang titingnan natin ang 5 talata, the first 5 verses of John 17. Ganito pong sinasabi, nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak, upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo ang iyong sinugo. Niliwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Talatang 5, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian, aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Tutunghayan natin ang unang bahagi sa panalangin ni Jesus. Tulad ng maraming bahagi ng kasulatan, ito ay hindi basta mabibigyan ng pagkonsidera ang buong pananalangin o ang panalangin na ito dahil napakarami
at napakayamang mga katotohanan ang dapat nating tingnan. Ito'y dumaan ako sa matinding pakikibaka at pagsisikap sa pag-aaral upang maisip at makita kung anong marahil na mensahe na pwede nating halawin na angkop sa bawat isa sa atin, lalo na sa konteksto ng ating iglesia. At dahil sinabi ko ito'y hindi biro na tutunghayan natin, may mga ilang mga manunulat mula sa sa kabanatang ito, isang lumang preacher or isang divine na si Anthony Burgess, tumulat siya ng 145 sermons mula lamang sa isang kabanatang ito. Pinapakita nito ang yaman ng katotohanan at katuruan na pwede nating halawin. Kaya sa ating pagtunghay, bagamat isang mensahe lang ang gagawin natin sa unang 5 talata, nawa tayo'y pagpalain ng Panginoon sa ating pagtingin ito. Tinitingnan natin ang kabanata na ito sa 4 na bahagi. Ang una ngayon, titingnan natin ang panalangin ni Jesus para sa sarili. Pangalawa, ang para sa alagad. Pangatlo ay para sa mga mananampalataya. At sa kahulihan, ang muling kaisahan ng kanyang mga anak sa piling ng Panginoong Jesus. Ngunit kapansin-pansin na ang pinakamaiksi ay ang patungkol sa kanya. Ito ang pinakamaiksi sa panalangin. Sa loob ng panalangin ni Jesus ay patungkol sa kanya. Mas mahahaba ang kanyang gugugulin sa pananalangin para sa iba. Makikita natin dito ang puso ng ating Panginoong Jesus. Iba-iba ang paniniwala. Marahil, siguro tatanungin natin, nasaan ba ang Panginoong Jesus sa puntong ito ng kanyang pagbibigay ng pananalangin ito? Marahil 2 ang lokasyon ang iniisip ng mga komentarista sa yugtong ito. Marahil ito ay sabi nila ay pagtitipon kasama ang kanyang mga alagad sa huling hapunan. Ngunit marahil din, ito ay sa panahon na tumungo siya sa tinatawag na Kidron Valley. Pagkatapos nito ay siya ay dadakpin doon sa Gethsemane pupunta siya sa Gethsemane upang manalangin at dadakpin siya. Ngayon, marahil doon siya, nasa yugto siya na ito na naglalakad sa Jerusalem tungo sa lugar na ito. Subalit, mas mahalaga ang nilalaman ng panalangin ni Jesus. Sa nag-iisang petisyon, hangad niya ang kaluwalhatian ng Ama sa kanyang gagawing pag-alay ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Ito ang binasa natin sa 5 talata na ito. Ang tugatog ng kanyang misyon sa mundo para sa pagliligtas ng mga makasalanan katulad mo at ako. Kaya't ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin. Sa hapong ito, mula sa 5 talatang ito, ang mensahe ay ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakalayunin sa katuparan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. God's glory is the ultimate purpose in the fulfillment of Christ's death and resurrection. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakalayunin sa katuparan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaluwalhatian ang tema ng panalangin na ito ni Jesus at maging sa aklat ni Juan, ilang beses niya nabanggit ang luwalhati, kaluwalhatian, marahil more than 60 times nung binibilang ng ilang mga manunulat. At sa puntong ito, ang panalangin ni Jesus para sa kanyang sarili ay para sa pagsaalang-alang ng 2 bagay. 2 bagay ang isinaalang-alang ng ating Panginoong Jesus sa kanyang panalangin. Ang una, upang maganap ang tungkulin para sa kaluwalhatian ng Ama. To accomplish His death for the Father's glory. At pangalawa, upang maibalik sa naunang kaluwalhatian kasama ng Ama, or to the restoration of former glory with the Father. 2 bagay ang titinang natin. Ang una, upang maganap ang tungkulin para sa kaluwalhatian ng Ama, to accomplish His death for the Father's glory. Ito makikita natin sa unang 3 talata ng ating binasa kanina.
Sabi ng unang talata, ang unang petisyon ni Jesus na para sa kaluwalhatian ng Ama ay karugtong sa kaluwalhatian ng Anak. Magkarugtong ang kaluwalhatian ng dalawang persona ng Diyos. Ang kaluwalhatian na ito ay sa pamamagitan ng kanyang gagawing pagbibigay ng sarili sa krus ng Kalbaryo. Para kay Juan, pag binabanggit niya ang pagluwalhati or glorification ng anak, ito ay buod ng layunin ni Jesus sa pagpapakababa upang ganapin ang tungkuling laan sa Kanya. Kalakip nito ay ang pagkapako, kamatayan, muling pagkabuhay at pagtungo niya sa Ama. Death, burial, resurrection, and ascension. Ito yung tinutukoy ni Juan na glorification ni Hesus Kristo sa kanyang sinusulat. At ito'y nagtuturo sa atin na ang kaluwalhatian ng Ama ay nahayag sa gawaing pagtubos ng anak sa krus. In other words, God's glory is manifested in the redeeming work of the Son on the cross. Alam natin na sa kanyang pagkataong anyo, nanalangin si Jesus sa kanyang gagawing sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na nilayon pa ng Diyos sa nakalipas. Ito ay hindi naman agad-agarang isinagawa o plinano ng Diyos. Ito yung sa matagal na panahong naiplano ng tatlong persona ng Diyos. At sa puntong ito ay maisa sa katuparan na ito sa kasaysayan ng mundo. Kaya nga't binabanggit sa ating binasa, ito ang takdang oras. Ang takdang oras ay dumating na. Kung pamilyar tayo sa aklat ng Juan, may mga 2 o 3 beses binanggit sa naunang mga kabanata na ito pa hindi pa dumarating ang oras. Ngunit sa puntong ito, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, ang takdang oras ay dumating na. Ang pinakahihintay at pinakadakilang araw sa kasaysayan ng mundo ay mangyayari. Ang panahon na hinulaan at inaasam-asam ng mga propeta. Ito ay matatawag nating tugatog ng ministeryo ni Jesus. Ito ang huling pagministeryo ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng panalangin na ito. Kaya't ang kaganapan sa krus ay kung saan ang Ama ay luluwalhatiin, kaya't si Jesus ay tumingala sa langit na nananalangin sa Ama. Ang kanyang pananalangin sa Ama ay makikita natin diyan ang taimtim na pananalangin ng ating Panginoong Jesus. Pagpapakita ng malapit na relasyon ng Ama at Anak. Sa mga susunod na mga talata, binanggit niya ang kanyang pagtawag sa kanyang Ama, Amang Banal. Makatarungang Ama. Iba ang relasyon ng Ama sa Anak, ang ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama na nasa langit. Binigyan siya ng otoridad ng Ama. Binigyan si Jesus ng otoridad para sa lahat ng laman upang mabigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay ng Ama sa Anak. Ito yung kaligtasan para sa kanyang mga hinirang. Di ba't yan ang sabi sa Efeso, Kabanata 1, talatang 4, ayon sa pagkapili, bago itinatag ang mundo. Ito ang plano at disenyo ng Diyos. Ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa Ama dahil ito ay naghahayag ng pagmamahal at habag ng Ama sa mga taong hindi karapat-dapat. Bagkus karapat-dapat niyang kapuotan at parusahan, sa puntong ito kahabagan ang kanyang ipagkakaloob sa mga makasalanan. Ito ay nagpapakita na kung titingnan mula sa panig ng Diyos, ang kapangyarihan na pumili at magtalaga ng ililigtas ay tanging mula sa Diyos. Ito'y mula sa Diyos lamang. Walang ambag ang tao. Ni walang kakayanan ito na ipilit ang kanyang sarili.
Kaya kung babasahin natin sa salita ni Juan o sa paggamit ng mga salita ni Juan, pag ginagamit niya ang bigay o ibinibigay, give or given or giving, ang salitang ito ay tumutukoy sa biyaya. Ito ang katumbas na salita, biyaya. Ito'y paglalarawan na ito'y mula sa mayamang biyaya ng Diyos lamang. Ang kaligtasan mo at aking kaligtasan na taglay natin, kung ikaw ay mananampalataya, ay mula sa biyaya ng Diyos. Wala tayong inambag, wala tayong kakayanan na ipilit ang ating sarili. Dahil ito'y pabor mula sa nag-iisang Diyos kung saan dapat niya tayong kapuotan. Gayunpaman, ito ay dapat nating isama sa turo ni Jesus na ang tugon ng mga tao sa pananampalataya o sa kawalan ng pananampalataya ay tinutukoy kung sila ay tatanggap o hindi ng buhay na walang hanggan. Hindi maaaring makakaligtas ang bawat tao. Ang iyong pagtugon o hindi ay meron kang responsibilidad sa harapan ng Diyos. Kaya muli, ang paanyaya ng pulpitong ito, kaibigan, ang aking pamanhik sa iyo ay kung hindi mo pa nasusumpungan ang buhay na walang hanggan, tumugon ka sa paanyaya na lumapit kay Kristo. Magsisi sa kasalanan at manampalataya sa sakripisyong ginawa ni Jesus. Na sa halip na ikaw, siya ang nagbuwis ng kanyang buhay upang tanggapin ang parusa at puot na nararapat sa iyo, ngunit siya ay naging kahalili para sa iyo. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagkilala sa Diyos. Hindi ito simpleng impormasyon patungkol sa Diyos, kundi ito'y isang relasyon o ugnayan sa Kanya. Ang sinasabi ni Juan dito ay ito hindi lamang isang kaunawaan. Marahil kilala mo, naunawaan mo, narinig mo ang salitang Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At maraming kumikilala niyan. Ngunit ang tinutukoy nito na kaalaman ay isang relasyon. Ito ang isang relasyon na kailangang o isang ugnayan na kumikilala ka sa Panginoong Hesus sa personal, sa pang-isahan. Ang tunay na anak ng Diyos ay may personal na ugnayan sa Kanya. Alam natin, marahil, narinig na natin yung tinatawag na name dropping. Diba, gagamitin ang pangalan na isang makapangyarihan o marahil sikat. Eto, kilala ko yan. Ito ay kamag-anak ko, pero marahil wala namang personal na ugnayan. At marahil ginagamit ng mga tao yon upang makahingi ng pabor o para lang ipagmalaki na kilala nila. Subalit dahil kung walang relasyon na tinatawag nating mas intimate, walang silbi ang ganong pagkakilala. Pero ang tunay na Kristiyano sa pangalan ay meron siyang personal na ugnayan. Hindi lamang niya kilala sa pangalan, kundi personal na may kaugnayan sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Kaya't ang hamon ko sa bawat isa sa atin, mamangha ka sa kaluwalhatian ng Diyos na inihayag sa gawaing pagtubos ni Kristo sa krus. Be amazed at the glory of God revealed by the redeeming work of Christ on the cross. Kaya nga kinakanta natin yung Amazing Grace. Ito ba'y nakaka-amaze pa rin ba sa atin? O namamangha pa rin ba tayo? Marahil iba-ibang sa nakikita ko dito sa ating bulwagan, iba-ibang level o sabihin natin ang panahon na ginugol natin sa ating pananampalataya. Ngunit marahil matagal ka ng mananampalataya. Masasabi mo bang namamangha ka pa rin sa kaluwalhatian ng Diyos na kanyang inihayag sa gawang pagtubos ni Kristo sa krus?
Tunay ka bang namamangha sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa pagliligtas at pagtubos na ginanap ni Jesus? Alam mo ba na ang iyong kaligtasan at ang akin ay hindi pangunahin na patungkol sa iyo at sa akin? Ngunit patungkol ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay nasa kaisipan ni Kristo. Tandaan natin, sa panahong ito, nasa krisis siya. Ngunit hindi siya nag-atubili. Alam natin na gagawin niya ang kanyang tungkulin na ipako sa krus, bagamat sa susunod na mga araw na mangyayari ito. Sa kanyang pagsulat dito, sa pananalangin ito, tinataya niya na tapos na ang gawain. Sa kanyang kaisipan, ginawa niya na ang gawaing ito dahil ito'y pagsunod niya sa utos ng Ama at plano ng tatlong persona na Diyos. Di ba yan ang sabi sa Catechism question, what is man's primary purpose? Ang man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Ang pinakalayunin ng ating kaligtasan ay ang kaluwalhatian ng Ama, hindi ang iyong kaginhawaan. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo labis na nag-aalala sa ating sarili ay nakakalimutan natin. O di kaya hindi natin lubos na unawaan ang tunay ng layunin, ang tunay na layunin ng Diyos sa ating kaligtasan. Ang kanyang kaluwalhatian, dapat ilagay natin ito sa ating mga isipan at puso. Dahil napakadali nating makalimot. Nawawala sa atin ang kadakilaan ng Ebanghelyo. Dahil hindi tayo nasisiyahan. Pinanghihinaan ng loob. Kaya kung dadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan sa buhay, ito'y puno ng pag-angal, reklamo, pagmamaktol. Samantala, ang paalala ng Ebanghelyo sa iyo at sa akin ay, sa panahon ng krisis, tulad ni Kristo, narito ang panahon o pagkakataon na maluwalhati mo ang iyong Panginoon sa gitna ng mga pagsubok sa iyong buhay. Hindi kapos ang pangako ng Diyos para sa atin. Ano man yung hirap na pinagdaraanan natin, ano man yung kabigatan, marahil na pinagdaraanan mo ngayon, o marahil haharapin mo, hindi kapos. Ang Diyos, sa dami ng kanyang pangako, merong tamang nakalaan nito para sa atin. Kailan mo huling ipinakita sa inyong anak, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaklase o kaibigan, na sa gitna ng mga hamon ng iyong buhay, ipinamuhay mo ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Ebanghelyo? O ang patotoo mo ba ay walang kakayanan ang Diyos sa biyaya na laan niya para sa iyo? Sa harap ng mabigat na inyong pinagdaraanan. Minsan ganun tayo eh. Sa halip na sa panahong mga krisis ay mabigyan natin kaluwalhatian ng Diyos, tayo ay nanlulumo, nagagapi. Dahil nakakalimutan natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna ng ating pinagdaraanan. Ngunit ang tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, maging sa kanyang patotoo, ginawa niya ang kanyang sakripisyo para sa Ama. At tayo rin, bilang kanyang mga tinawag at hinirang, meron tayong ambag na upang maluwalhati natin ang ating Diyos na sinasampalatayanan sa gitna ng anumang hamon na haharapin natin sa ating buhay. Kaya't magsuri tayo. Marahil kailangan natin magising sa katotohanan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. May paalala si Leon Morris na sumulat ng isang komentaryo rin sa aklat ng Juan o sa Ebanghelyo ni Juan. Ang sinabi niya,
we often understand this prayer as though it were gloomy. It is not. It is uttered by one who has just affirmed that he has overcome the world, ayon sa Juan 16, talata 33. Nadaig na ng Panginoong Hesus ang mundo dahil sa kanyang kamatayan sa krus. Kaya anuman ang ating pagdaraanan, maaari nating maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay bilang individual na Kristiyano at bilang kalipunan ng mga anak ng Diyos bilang isang iglesia. Kaya nawa maisip natin ang ginawa ni Kristo sa ginanap niya na sakripisyo sa krus upang maluwalhati ang Ama. Ito rin ay isang paalala sa atin sa ating mga buhay bilang kumikilala sa ating nag-iisang Diyos. Ngunit pangalawa, upang maibalik ang naunang kaluwalhatian kasama ng Ama. To restore the former glory with the Father. Ito ay makikita natin sa talatang 4 at 5. Dito sa talatang 4, nagsasaad ng natapos na gawain ni Jesus. Sabi ko nga kanina, bagamat isasagawa pa lang niya ito sa darating na mga araw, ito ang salita na binitawan o ang pagbanggit ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay handa siyang ibigay o ibuwis ang kanyang buhay sa puntong ito. Hindi natatalikuran ang plano at disenyo ng Diyos. At dahil dito, hinihiling niya sa Ama sa pagtatapos ng kanyang gawain sa krus na luwalhatiin siya sa pamamagitan ng pagbabalik niya sa piling ng Ama kung saan siya naunang naroon. Ayon sa naunang kaluwalhatian na taglay niya sa simula pa ng kasaysayan. Ito'y bilang gantimpala ng kanyang natapos na gawain. Biro nyo, ang kanyang gantimpala sa kanyang paggawa ay ang krus. Kamangha-mangha ang disenyo at plano ng Diyos. Ngunit sinasalamin dito ang John 4, Juan 4, talatang 34, ang sabi roon, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang katapusan ng gawain niya sa lupa ay sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili sa krus. Ito ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na sa huling ang kanyang tapusin ang gawain na inaatang sa kanya ng Ama. Ito ay nagpapaalala sa atin o nagtuturo sa atin na ang daang patungo sa pagbalik sa naunang kaluwalhatian ni Kristo ay sa pamamagitan ng pagtupad ng gawain sa krus. Christ's accomplished work enabled him to be restored to his former glory with the Father. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo. Maging sa kanyang naunang katatayuan kasama ang Ama na banal, Ama at banal na Espiritu sa pagplano ng gawain ng pagliligtas o pagtubos. Ito ay tinatawag ng mga theologians na covenant of redemption. Ang pagpaplano ng tatlong persona ng Diyos upang gawin ang pagtubos ng mga makasalanan. Dahil kung walang layunin o plano ang Diyos, wala na tayong pag-asa. Simula't simula sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan. Ito ang gawain na plinano ng tatlong persona ng Diyos at ngayon ay maisasagawa ni Kristo sa krus. Di ba't ito inaalala natin sa pamamagitan ng banal na hapunan na mamaya gagawin natin? Ito ay isang sakramento na iniwan ni Kristo sa kanyang iglesia at kailangan nating mulit-muling alalahanin. Napakadali nating makalimot. Napakadali nating mawalan, sinasabi natin ng focus sa tinanggap nating pagpapala at biyaya. Kaya kailangan nating gawin ito. At gagawin natin ngayong hapon.
Maging ang plano na ito ay binigyang patotoo ng maraming talata sa Lumang Tipan. Ayon sa Isayas 53 at talata 12, sinabi roon, sapagkat kanyang ibinuhos ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga lumalabag, gayon may pinasan niya ang kasalanan ng marami at namagitan para sa mga lumalabag. Ito yung tumutukoy ito kay Jesus na tinatawag nating lingkod na maghihirap, the suffering servant, ang Panginoong Jesus. Ito ay natunghayan o binanggit niya sa Lumang Tipan, yung gagawin ng Panginoong Jesus. Ang tipan ng pagliligtas ay tipan ng tatlong persona ng Diyos na may mga obligasyon na sinangayunan sa nakalipas. Ang tatlong persona na ito ay may bahagi. Sinangayunan nila ang pagplano na ito sa nakalipas. Ang Ama ay nangakong magbibigay ng kanyang mga pinili sa simula pa lamang. Di ba yan ang ating nabasa sa talata 3? Ayon sa Galatia 4, talata 4 hanggang 5, ang sinasabi, ang Ama ang nagbigay sa kanyang mga pinili sa simula pa lamang at pinangako rin niya ang katawan para sa kahalili, ngunit ang anak, si Jesucristo, ay nangakong ibigay ang sariling katawan at sumailalim sa kautusan. Galatia 4, talata 4 hanggang 5, ang sabi roon, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak sa isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at nagpasakop sa kautusan na muhay ayon sa kautusan. Nagkatawang tao upang managot para sa kasalanan ng kanyang bayan. Yan ang sabi sa Filipos 2, talata 8. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Napakayaman ang patutuon ng salita ng Diyos patungkol sa gagawing sakripisyo ng ating Panginoong Hesus at sa pagtatapos ng pagbibigay ng sarili, ipinangako ang banal na Espiritu na siyang kikilos sa puso ng kanyang mga pinili upang tumugon ng may pananampalataya sa Ebanghelyo. Juan 16, talata 8 hanggang 11. Kaya masasabi natin kumpleto ang gawain ng ating Diyos. Ang pagliligtas niya ay kumpleto. Sinangayunan ng tatlong persona, may kanya-kanya silang tungkulin at obligasyon at pangako at ito'y ginanap. Para saan? Para maggawad ng biyaya sa mga hindi karapat-dapat tulad mo at tulad ko. Meron tayong mga kilala na sinasabi natin hindi lang mitikuloso, ay pwede nating sabihin perfectionist. Ngunit, alam naman natin, kahit ano pang ating gawin, hindi magiging lubos at kumpleto ang ating mga gawain. Hindi natin kayang matakpan lahat ng butas na gusto nating takpan para masigurado natin na wala tayong makikitang hindi magkaroon ng hindi pagtatagumpay ng ating gawain. Maging ang pinakamalinis na bahay, linisin mo maya, napakalinis, maya't maya, alikabok, madudumihan yan. Ngunit, iisa lang ang nakagawa ng isang kumpletong plano at pagganap nito. At yan ang ating Panginoong Hesus. Kaya't ang hamon ko sa bawat isa sa atin, magalak sa natapos na gawain ni Kristo at sa kanyang kaluwalhatian sa piling ng Ama. Rejoice in the finished work of Christ and in His restored glory together with the Father. Ang panalangin na ito ni Kristo, ni Jesucristo, ay hindi natapos sa panahong iyon. Patuloy itong natutupad sa ating kapanahunan at hanggang sa kanyang pagbabalik.
sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga makasalanan. Ito ang perpekto na gawain ng Panginoong Hesus na plinano sa nakalipas, ginanap sa takdang panahon, at ang epekto nito ay patuloy na nagaganap at nangyayari upang magligtas ng mga makasalanan sa pamamagitan ng paglalahad ng Ebanghelyo. Ito ang dahilan sa ating masigasig na pagpapatotoo ng Ebanghelyo ni Kristo, at sa biyaya ng Diyos, ito ay patuloy na ating isinasagawa bilang iglesia, hindi sa ating lakas, sa ating kakayanan, sa biyaya ng ating Diyos. Nawa manatili tayong tapat sa Kanyang kalooban. Ito ang panalangin. Lalo na kami na nangangaral sa harapan ninyo. At isa na ito ang panalangin ng buong iglesia. Lahat tayo sama-sama nagbubuklod upang naisin ang pagsulong ng Ebanghelyo hindi lamang sa ating henerasyon, kundi maging sa susunod na salinlahi. Ito ang tungkulin ng bawat Kristiyano at ito rin ang tungkulin ng iglesia ng ating Diyos. At ngayon, pagkatapos ng kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, at ngayon ang Panginoon Hesus ay nasa kanyang kaluwalhatian sa piling ng Ama dahil sa natapos niyang gawain sa lupa. Siya ang ating tagapagtanggol sa harap ng Ama at namamagitan para sa atin. Kaya naman, buong tiwala tayong makapanalangin sa Ama sa pamamagitan ng Anak. Kay Kristo tayo umaasa dahil tinapos na niya ang plano, ang layunin nila sa nakalipas. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating sarili, sa ating kaya, sa ating dunong, o maging sa ating lakas. Pero ang paalala ko sa bawat isa sa atin, paano ang iyong pananalangin? Paano ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong tinatawag na Diyos na tagapagligtas? Bakit ka lubos na nababalisa? Naintindihan ko marahil yon. Ngunit, ang turo sa atin ng salita ng Panginoon ay sapat ang biyaya ng Diyos. Nariyan ang Diyos ng kapayapaan at biyaya para sa iyo. Kaya ang paalala nito sa atin, sa iyo at maging sa akin, tayo ay dumulog sa trono ng biyaya dahil nagawa na, natapos na ang gawain, ang sukdulang tinitingnan ng lumang tipan para sa kaligtasan ng makasalanan, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya marahil sa punto ng pananalangin, isa na paalala sa atin ay yung sinabi ni Saint Augustine. Ang sabi niya, pray as though everything depended on God. Work as though everything depended on you. Binibigyan diin ang kahalagahan ng parehong pananampalataya at pagkilos na hinihimok ang mga mananampalataya na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Napakagandang paalala po ito sa atin. Sa ating mga buhay Kristiyano, sa ating buhay bilang iglesia, patuloy nawa tayong mamangha sa kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa ating huling himno o sa ikalawang himno na Tagalog, ang ating pag-asa ay nakatatag sa katuwiran ni Hesus lamang. Walang iba, walang kapalit, walang kapares. At nawa ito'y alalahanin natin, isipin natin, at patuloy tayong umasa na dahil sa Panginoong Hesus, dito meron tayong batong matibay na sinasandalan. Awitin po natin ang ating himno, ang batong matibay. Magwakas po tayo sa panalangin. Tunay nga kami, Panginoon, na ay nagpapasalamat sa inyong salita. Napakadakilang salita niyo para sa amin.
sa aming tinunghayang panalangin ng aming Panginoong Hesus sa huling gabi kung saan ibubuwis ng kanyang buhay para sa amin. Ito'y ginawa niya upang maluwalhati ang kanyang Ama at upang siya rin ay maibalik sa naunang kaluwalhatian kasama ng Ama. Tunay nga o Diyos, ito ang sandigan ng aming pananampalataya. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas, kakayanan. Tapat ang biyaya niyo dahil sa minsanang ginanap na sakripisyo ng aming Panginoong Hesus. At tunay, Panginoon, natulungan niyo kaming mamangha sa kadakilaan ng sakripisyo na ito. Nawa o Diyos, ang pagkamangha na ito ay manatili sa aming puso. At ito'y alalahanin namin sa aming muling pagganap ng banal na hapunan. At nawa o Diyos, patuloy kaming magalak sa natapos na gawain ng aming Panginoong Hesus. Dahil sa gawaing ito, anuman ang mga hamon, pagsubok, bigati at hirap, merong laang biyaya kayo para sa inyong mga banal. Manatili nawa kaming tapat na mga lingkod nyo, na maging sa hamon ng aming mga buhay, kami ay nagpapatotoo sa kalawalhatian ng Diyos. Dahil ito ang patotoo ng aming Panginoon Hesus. Salamat o Diyos sa oras na aming ginugol. Kayo ang mangusap sa mga wala pa kay Kristo. Hamunin niyo sila sa daan ng kaligtasan. At maging sa inyong mga mananampalataya, pagtibahin niyo po ang aming pananampalataya sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Ito ang aming panalangin at hiling na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.